Meron lang po kasing isang malagim na pangyayari, Nelson, dyan sa lalawigan ng Rizal. Ay, oo nga. Kung saan 7 magkakamag-anak po naging biktima ng massacre. Massacre po ito, ha? Kaya binarapat po nating makapanayam ang Provincial Director ng lalawigan ng Rizal, si Police Senior Superintendent Felipe Maragon, ang Provincial Director nga po ng Rizal. Colonel Maragon, sir, muli po, napapanood kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Aguila, live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Sir, kamusta na kayo? Magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jed and Kuya Nelson. Opo, bigyan nyo nga po kami initial investigation ukol dito sa nangyaring massacre dyan po sa Rizal, Colonel. Well, ngayong umaga po ay confirm po na mayroong malagim na pangyayari dito sa Barangay Kupang, Antipolo City. 7 po yung aming natagpo ang bangkay, no? At biktima po ng stabbing incident o pananaksak, no? Ito po yung nangyari sa isang loob ng bake shop, no, or bakery, no? At nalaman din natin na ang bakery na to ay pag-aari, no, jointly nitong suspect at isang victim, no? Kumbaga sila ay sosyo dito sa negosyong ito. And ang magandang development dito ay kaninang umaga po ay through information gathered, meron pong nakapagsabi na kung saan yung location ng ating suspect. At yun po, inaresto po ng Antipolo City Police Station itong ating suspect, no? Na-trace po yan dahil sa kanyang identification card na naiwan po dun sa loob ng crime scene. At may mga information pong nakapagsabi na itong suspect natin ay may nakakita sa kanyang lumabas sa crime scene na yan at kung saan patungo. At yung ginamit niyang mga damit, no, nandun pa sa crime scene. And during interview, no, initial interview, ay inamin naman niyo po yung kanyang kasalanan at idinitalya niya, no, kung paano niya ginawa yung karumal-dumal na krimen. Ano daw po motibo, Colonel? Well, ang base sa kanyang version ay yun nga, meron siyang personal grudge, no, initially, no? At birthday niya kahapon. Ay nagpainom siya, no, dahil birthday niya. And dahil nga doon ay personally pinatay niya yung ilaw at doon niya isinagawa yung kanyang plano, no, na pagpatay dito sa kanyang mga kasamahan. Pero yung mismong yung business partner niya, kasama po doon sa napatay, Colonel? Sir, naglalag po yung signal nyo. Bumabagal po yung signal ng inyong internet. Colonel, opo, pakiulit, sir. Colonel Maragon? Pagpamanyo po, medyo humina ka ata yung ating internet connection. Yan. Okay na po. Pakituloy niyo po. Yun nga, no, ang magandang nangyari dito ay inaresto po natin yung ating suspect ngayon. And the motive behind this heinous crime remains under investigation. And yun nga, lahat po ng mga anggulo, no, na posibleng anggulo ay ini-explore po ng ating mga investigador. And including the potential involvement, no, of other additional suspects dahil nakikita natin dito 7 po itong biktima niya. At yun nga, mag-isa lang siya, no, so may posibilidad na pwedeng may tumulong sa kanya. So yun, titingnan din natin yun, no. We can initially hindi namin dinidiscount yung ganung anggulo. Pero yun po, yun nga, kasalukuyan pa rin nag-gather tayo ng mga ebidensya. Katuwang natin ang ating forensic unit dito sa Rizal. Pero yun nga po, Colonel, sir, kasama po sa napatay yung kanyang itinuturing na business partner na may-ari din ng panaderia? Tama po, no? Yung mismong kanyang partner doon sa business partner ay
isang biktima rin po doon sa Naku, kasama doon sa 7. na natagpuan nating mga bangkay. Oho. Ba't daw niya sinama pa yung 6 na mga sa pinagpapatay? Yan nga po ang ating tinitingnan, inimbestigahan ngayon, no, kung anong rason at bakit niya nagawa yung ganyong karumal-dumal na krimen. Oh. Pero ano pong impression niyo doon sa tao? Hindi pa sa implementation ng droga o ano pa man? So far, may ano naman, very cooperative. Nasa normal kanina nung kami nag-conduct ng interview at dinitalye nga niya yung pangyayari. No? Wala po sa mga previous records, Colonel? Ngayon po, ang tinitingnan pa namin yung iba pang record, lalo na sa ibang agencies, no? Law enforcement agencies. Nelson? Medyo ano yan, sir, ha? Sabi ni, yung isang tao, kung may kasama man, para patayin mo yung 7, no? Parang hindi pang karaniwang ugali at saka isipan yun, Colonel, sir. Parang hindi normal, ano? Oo, hindi normal. Tama po, no? Ngayon lang po ako nakakita ng ganong, at yung 7 na biktima ng pananaksak, no? Sa isang lugar, no? But sabi ko, we appeal to the public, no, na maging kalmado lang po and refrain from speculations dahil tayo naman sa PNP ay inimbestigahan natin to, no. We will carry out a thorough and partial investigation, and will remain steadfast in our commitment to seek justice for the victims and their families. At kami po ay nakikiramay na rin sa mga nauli ng pamilya nitong mga 7 ating mga kababayan. Ba't daw po hindi nagawa man lamang makapanlaban ng 7, Colonel? Based doon sa version ng ating suspect ay pinatay niya yung ilaw. So okay. Kaya yun nga, sunod-sunod yung kanyang sinagawang pananaksak. At hindi siya makita ng itong mga biktima, at ang akala siguro ng mga biktima ay merong pumasok na ibang mga personality doon. So yun, naisagawa niya yung ganun na napakabilis na pangyayari. Ilan po ang lalaki at ilan po ang babae, sir? Lahat po lalaki, no? At puro may lalaki? dalawa pong 17-year-old na mga biktima rin. Matindi. Anyway, sir, sabi nyo nga, magkakaroon pa naman kayo ng malalimang investigasyon sa bagay na ito. Yun Kaya lang. lang kasi nung araw, pagka ganyan ng mga krimen, di ba? Tayo, mga reporter noon, ang una nating iniisip, baka may kinalaman sa droga. Oo. Kasi para patayin mo yung 7 tao, Hindi normal yung iisip, Yun no? na nga, Wala pa namang ganon na angulo? Colonel? Kasama yan po sa ating tinitingnan. Opo. Isa sa recommendation natin sa forensic group, although yung pangyayari ay hindi naman siya nahulihan na gumagamit ng droga, but still, lahat na po ng anggulo, no, para maintindihan natin yung talagang profile nitong suspect at yung mga biktima na rin. Ayun. May pamilya na po itong suspect natin, sir? Meron po, at yun nga, nagbakasyon sa probinsya nitong mahal na araw. Wala siyang kasama. Ibig sabihin yung pamilya niya, wala. Siya lang po nandyan sa Rizal. Siya lang po nandyan at itong mga business, yung kanyang makatuwang dito sa negosyong ito. Colonel, hindi na po namin ganot. Baka maapektuhan pa inyong investigasyon. Anyway, kapag may latest po, tatawag kami sa inyo, sir, ha? Salamat po ng marami. Tama po, no? May mga makuha po to yung mga detalye at mga developments po ay aming i-coordinate po sa inyo. Opo. At salamat naman po sa mabilis ninyong pag-aksyon ukol sa bagay na ito. Maraming salamat din po. Ayan, mga kaibigan, ang Provincial Director po ng Lalawigan ng Rizal, Police Senior Superintendent Felipe Baragon, ng atin pong nakapanayam. Isa pong, sabi natin karumal-dumal na krimen. Ano ha?